Kamusta po mga katoto? Welcome back po ulit sa aming munting channel, RPTV! Magandang gabi po sa inyong lahat mga katoto. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. So, gusto po naming i-shoutout muna ang ating masugid na subscriber kasi lagi ko siya nababasa, nagko-comment sa ating mga video. So, thank you po sir sa inyong pagsubaybay at pagsuporta po sa aming munting channel. At ito na po yung inyong hiling na nagpapa-shoutout. Shoutout ko po ulit si Sir. Shoutout po kay Sir Romel Bedrijo from Bayugan City, Agusan del Sur, Mindanao. Yes, lahat po ng mga tiga Agusan del Sur, Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat and God bless po. Mag-iingat po kayo lagi dyan. Yes, shoutout po sa inyong lahat. Naranasan nyo na ba ang magbakasyon mga katoto sa Pilipinas? Gano'n na po ba kayo katagal na nasa abroad ngayon? Nakauwi na po ba kayo sa Pilipinas? Yes. Ano nga ba ang inyong experience nung kayo po ay nakauwi ng Pilipinas? Paki-comment down below naman po para nang sa ganun ay malaman natin kung anong mga experience na inyong mga naranasan. Kasi po, isa po sa ating subscriber ang nakakuha po ng aming atensyon nung naipost po namin ito at nabasa po namin ang kanyang comment. At talagang sobra po at grabe pala yung nangyari sa kanya nung siya po ay nagbakasyon. At ang subscriber po natin ito ay from US. Nagbakasyon po siya sa Pilipinas. So, sa ating pong mga OFW, alam naman po natin yung pakiramdam na nakakamiss umuwi ng Pilipinas, di ba? Nakakamiss yung mga dating ginagawa natin, yung baryo natin, yung bahay natin, pamilya natin. Nakakamiss naman talaga yon kasi sa sobrang tagal natin na nagtatrabaho sa ibang bansa at yung iba mga pangangamuhan, yung iba nasa mga company na nagtatrabaho. So iba-iba po yung struggle na nangyayari sa atin bilang isang OFW. Tsaka yung kapag umuwi tayo, nandun na yung nakasanayan na kasi natin, yung pag umuwi tayo may mga pasalubong. Tapos, merong libre, di ba? Kakain sa restaurant, kakain kung saan. Nature na natin yun, parang nakasanayan na natin siya, di ba? Yung last vlog po namin mga katoto, matagal na dito sa Canada na walang ipon. Pero, ito pong comment na to mga katoto, para sa akin, mas malala pa sa sitwasyon na ito ngayon. Ito na yata yung pinakagrabing experience, no? At kung yung experience nyo po is mas grabe pa po dito, ay hindi ko na po talaga alam. Kaya kung gusto nyo po, i-share nyo po yung karanasan nyo. At makapulutan po ng aral, lalo na po yung mga kapwa po nating OFW. Para po mapaghandaan natin, lalo na sa mga nagpaplanong umuwi ng Pilipinas. So ito po yung comment ng isang nag-comment sa video namin mga toto. Totoo lahat ng sinabi mo kabayan. Minsan akong bumisita sa Pilipinas at naging palabigasan ako. Nagkasanla-sanla ang aking mga alahas para lahat buhayin ang mga kamag-anak ko. Hindi lang umasa sa akin mga kamag-anak ko, kundi pati mga kaibigan nila. Pag pupunta kami sa restaurant, mag-iimbata ng mga kaibigan nila at ako ang magbabayad pati fare sa mga sasakyan. Ang balak kong 6 months o 6 na buwan na bakasyon na uwi lang sa 2 buwan na bakasyon. Nagbayad na lang ako ng penalty na $300 para makauwi ng maaga. Pag uwi ko sa state, I blocked them all at hindi na ako nakipag-ugnayan pa sa kanila to have peace of mind. Ngayon, wala akong balak umuwi pa sa Pilipinas. Masaya naman ako dito sa States maski walang kamag-anak. So yun mga katoto, yun yung kwento ng buhay ng isang OFW na katulad namin, na katulad mo na nanonood kung OFW ka man, yun yung karanasan niya nung umuwi siya ng Pilipinas. Yes, at talagang dumating pa yung point na
talagang ibablock mo na sila, di ba? Kasi yung naging karanasan mo. So, siguro yung experience niya ay talagang matindi. Isipin mo, yung 6 months niya na dapat bakasyon, na dapat magsaya siya, na dapat balikan niya yung mga alaala na nandoon, na i-refresh niya sana yung sarili niya para sana makapagpahinga at panibagong umpisa na naman, panibagong pakikibaka na naman pagdating ng state sana. Yes. Na nauwi lang sa 2 buwan. Di ba? So, sobrang yun. At saka si Kabayan naman kasi, may point naman siya. So, pinlock niya sila para magkaroon na ng peace of mind na parang gusto niya na kalimutan na lang yung nangyari sa kanya. Para kahit pa paano, maibsan yung sakit na nararamdaman niya dahil na-disappoint siya sa nangyari na akala niya is masaya na bakasyon pero hindi pala. Ito yung kasi yung nagiging problema ng mga pamilya sa Pilipinas. Lalo na mga nanggagaling sa mga bansa na alam nilang magaganda ang buhay ng mga OFW. Tulad ng Canada, ng States, ng Australia, ng mga New Zealand, at marami pang iba. Yes. So, alam nila na maraming pera ang OFW pag uwi ng Pilipinas. Pero ang hindi alam ng mga pamilya sa Pilipinas na may pamilya na OFW ay gusto lang nilang magpahinga. Yes. Gusto lang nilang ma-relax kasi sa haba ng pakikibaka at sa pagtrabaho sa ibang bansa, gusto nilang ma-refresh yung utak nila. At ang mga OFW kasi, nakasanayan kasi natin na hindi na ikukwento yung ating mga problema nangyayari dito or yung karanasan natin, kung ano yung hirap natin, hindi na natin na ikukwento. Why? Hindi natin na ikukwento sa pamilya natin sa Pilipinas. Kasi mga katoto, based sa aking experience din, na hindi ako nagkukwento ng problema sa Pilipinas, kasi alam ko na may stress lang sila doon, and then hindi din naman sila makakatulong sa akin. Makakatulong sila, sa pag-pray, ganun. Yun yung pinakamahalaga, yung pag-pray, na maging maayos yung kalagayan natin dito. Pero ang main reason, kaya hindi tayo nakakapag-share ng problema sa Pilipinas, kasi hindi na natin gustong malaman ang sitwasyon natin na nahihirapan tayo. Yes. Itinatago natin para pamilya natin sa Pilipinas ay hindi mangamba at hindi mag-aalala. Which is, may mga time na mali na hindi natin sabihin kung ano yung nangyayari sa atin. Kasi, lahat ng pamilya natin sa Pilipinas, ang ine-expect nila is maganda, okay lang tayo, lagi tayong okay, marami tayong pera, akala nila kasi dollar. Pero, dollar man yung kinikita natin, dollar din naman yung ginagastos natin. Yes, correct. Ganun siya. At saka, ang advice ko lang po sa ating mga ka-OFW na wag po tayo magpapasilaw sa sobrang bait nila, lalo pag nangangamusta, di ba? Minsan nga, nagagawa na nating biroan yung kapag kamusta ka, alam niyo kung ano yung susunod. Kapag kayo OFW, kinamusta, ayaw nang basahin. Kasi alam na yung susunod nun na pwedeng pautang. Di ba? Aminin mo, kabayan. Kung isa kang OFW. Kung ikaw ay isang OFW. Danas na danas mo yan. Napakahirap ng ganong sitwasyon. At alam nyo po ba, mga kapamilya po namin na nandyan po sa Pilipinas, sana po mag-text naman po kayo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o yung tinatawag nilang OFW. Hindi lang po yung magte-text kayo kapag need nyo na po ang pera. At maaalala nyo lang ang inyong mga mahal sa buhay kapag meron kayong yung nangangailangan ka or minsan pambayad mo ng kuryente or whatever na expenses, di ba? So, sana po kahit na wala kayong kailangan sa mga mahal nyo sa buhay, sana
kamustahin nyo, sabihin nyo man lang na, kamusta ka na, magpahinga ka naman, wag masyadong sobra. Huwag mong abusuhin yung sarili mo. Yes, at saka wag ka masyadong mag-iisip na ganito, kailangan mo kumita ng pera. Hindi importante masyado ang pera. Basta importante, ayos yung kalusugan mo. Masaya na po kaming mga OFW na naririnig po yan. At yung namimiss ka na namin. Yun yung ganong mga simpleng bagay na nagpapasaya sa amin, sa pakiramdam namin. Yes. Kasi hindi po namin kailangan yung material na bagay galing Pilipinas papunta dito. Ang kailangan po namin bilang isang OFW ay yung suporta. Yes. Maraming mga kababayan natin ang ganyan ng sitwasyon. Tama nga na sinabi ng mga iba na kung gusto mong mag-abroad, maging isang OFW, handa ka ba sa mga consequence nito? Handa ka bang mawalan ng kamag-anak? Handa ka bang mawalan ng asawa? Handa ka bang mawalan ng kaibigan? Yes. Handa ka ba sa mga problema darating sa'yo? Kaya lahat po na nagbabalak mag-abroad, tibayin nyo po yung sarili nyo. Talagang paghandaan nyo kung ano po yung stress na mangyayari sa inyo. Kasi hindi po biro ang pag-abroad. Yes. Alam mo, minsan pa nga may umuutang, no? Pinautangan mo na kasi nga minsan nag-aagaw buhay or kailangan ng, alam mo yun, ng pangdugtong sa buhay nila. Ang masakit doon, after magamit, naging okay na yung tao, nung sisingilin mo dahil ikaw naman ang nangangailangan, ang sagot pa, na masakit, sasabihin, sana pinabayaan nyo na lang akong mamatay. Kasi, hindi ko naman kailangan yan. 'Di ba? So, may mga ganong senaryo na dapat magpasalamat tayo at sa mga may utang po dyan, sa mga may OFW, aba po, magbayad po kayo, tabi-tabi po ang tamaan sa pool. Char! So, sana po, maisip nyo po yun, mga katoto. Wag po tayong pakampante. Yun po yung mga masasakit na karanasan ng mga OFW na hindi po alam nang nasa Pilipinas ang nangyayari. At saka, ito pa po, itong message na to. Natawa lang din po ako at naawa or nakarelate. Kasi, sabi niya, ang family daw sa Pilipinas ay scam. May point naman si kabayan, di ba mga katoto? So, totoo naman talaga yun. Minsan, karamihan, mas marami yung kapamilya mo na nang i-scam, di ba? Minsan nga, kapag hindi mo binigyan ng pera, sasabihin, Nadamot ka okay, kalimutan mo na ganito, ganyan, bla, 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 bla. At saka karamihan, yung kung sino pa yung walang naitulong sa'yo, sila pa yung mas malakas humingi ng pasalubong. Yun. At saka, itong kababayan natin na nag-comment na to mga katoto, suggestion ko lang kung uuwi ka mas sa susunod o sa mga kababayan na gustong umuwi, na may balak umuwi, wag po tayong maglalabas ng maraming pera. Yes. Wag po tayong gastos ng gastos. Tama. Dapat may budget lang po tayo sa araw. Araw-araw may budget. Wag po tayong bibiglain ng gastos kasi tayo din po ang magiging kawawa. Tayo po ang makakaramdam ng awa sa atin. Kasi pagbalik natin sa bansang pinanggalingan natin, kung saan tayo nagtatrabaho, kakayurin natin ulit yan. Lalo na kung umuwi ka, utang yung ginamit. Tama. Kaya dapat mga katoto, maging mautak tayo. Kung plano mo ay umuwi para magpahinga, magbakasyon, enjoy mo lang. Kung hindi naman natin kailangan ng maraming papakainin eh. So, kailangan i-budget natin yung pera natin na pag-uwi na Pilipinas. Then, wag po natin uubusin ng 0-0. Yes. Sa point na magsasanla pa tayo ng mga alahas para lang ma-impress. Magpakatotoo po tayo mga katoto. Wag po natin sayangin yung mga pinagpagura natin dito sa minsan naman abroad. kasi,
Minsan naman kasi hindi sa pagpapa-impress yung nangyayari. Kumbaga, Nakaugalian na natin. oo, at saka yung wala ka ng ibang paghuhugutan o pagkukuhanan, kundi isang lamon na lang, tapos kailangan mo na gamitin para sa daily livings mo doon, di ba? Ganun yung Kaya dapat, nangyayari. kasi yung nangyayari sa ganyan, management ng pera sa pag-uwi ng Pilipinas. Kasi ang nangyayari mga katoto, one day billionaire tayo pag-uwi ng Pilipinas. Tama. And then, pag-uwi natin dito, sa bansa na kung saan tayo nagtatrabaho, lubog tayo sa utang. Kayod kalabaw ulit. Kayod kalabaw ulit. Mhm. And then, meron pang technique mga katoto na nakita ko para magkaroon kayo ng idea. Yung mga ibang umuwi mga katoto, kunwari, uwi siya, kakausapin niya yung kaibigan niya nandito sa abroad. Sasabihin niya na etong pera na to, pag kailangan ko, padalan mo ako. Ibibigay niya yung pera niya sa kaibigan niya. And then, pagka kailangan na, para hindi ka agad magagastos lahat ng pera niya, yung dala-dala niya, pag nauubos na yun, mag-text siya dito sa kaibigan niya dito sa abroad para padahan siya ng kung magkano lang yung kailangan niya sa araw na yun o kung ilang araw lang yung gusto niyang mabudget. Pero mag-iingat kayo, dapat pagkakatiwalaan. Kasi Yeah, tama. baka binigay niyo yung pera niyo, hindi na yun sa inyo, di ba? Ginastos niya. Tapos, nagastos niya, di ba? Wala na. Kaya ingat din. Ganun siya. So, isang technique din yun kasi may kakilala ko na ganun yung ginawa niya. Pagka kailangan lang niya na pera, papadalahan, then may gagastusin siya. Hindi yung lahat ng pera nasa bulsa niya. Pagka may nakita siya doon, temptation, wala na. Waldas lahat. Mabilis lang po yung pera sa Pilipinas. Lalo na ngayon, napaka mamahal na ng mga bilihin. Kaya medyo mautak din tayong mga OFW. So, yun mga katoto. At sana ay magsilbing aral ang bawat experience ng ating ka-OFW-han. So, sa mga kamag-anak naman po natin na nandyan sa Pilipinas, sana po bigyan po natin ng halaga ang mga mahal natin sa buhay na mga OFW na umuuwi sa ating lugar. Ipakita nyo po na yung pag-aalala nyo sa kanya, pagka-miss nyo sa kanya, at itry nyo po. Yes, bigyan nyo ng respeto kahit papaano, kahit na alam naman natin na hindi naman siya forever na nandun. Kasi nagbakasyon lang naman yan. Siya. Mahaba na yung 6 months dyan. Yes. Kadalasan sa mga nagbabakasyon, 1 month. 2 months, di ba? Pinakamatagal na yung 2 months. Pinakamatagal na. Oo, lalo yung mga kagaya natin na nandito lang sa limit may lang trabaho. yung limit lang yung bakasyon natin, di ba? Yes. So, wag na po nating stressin yung mga mahal natin sa buhay. Gusto na lang po talagang magpahinga sila. Yes. Mapag-relax. At wag na po kayong magtampo or magalit kung hindi po ganun kalaki ang binibigay po nilang pasalubong. Kasi hindi lang po iisang tao ang binibigyan nila. Madami po kayo. At kung magkano po ang per person na binibigay nilang pasalubong, kung kukumputin po ninyo is malaki. Opo. At saka, bilang isang OFW na kagaya namin, alam po namin yung mga pasalubong, yung balikbayan box, napakahirap po niyan punuin mga katoto. Yes. Napakahirap po kahit na isang box lang na ganyan, napakahirap punuin. Kasi binabudget natin yung sinasahod natin. Kumukuha lang tayo ng paunti-unti. Yes. Sa mga sahod natin para ilagay dun sa box para may ipadala sa Pilipinas, di ba? Napakahirap po. Totoo po 'yan. Kung hindi ka uwi na as in ilang araw na lang yung uwi mo tapos gusto mo magpadala credit card, volume, yung bibili mo credit card, gagamitin mo, pwede. Pero yung pakonti-konti na binibili mo para makaipon, ay mahirap pong ipunin yan mga katoto. Yes. At saka, minsan pa nga pag umuwi tayo, meron na ngang pasalubong, may pera pa. Minsan pa nga sasabihin uy, bigyan mo naman ng pera si ganito, pumunta siya. Yun po is okay lang naman. Okay lang naman po yun. Pero, sana naman po, hayaan nyo si OFW na kusa niyang ibigay yung gusto niyang pagbigyan. Hindi yung
didiktahan nyo, pipilitin nyo. Sus Mariosep, hindi nyo po alam kung paano po yung pawis, yung sakit sa dibdib para makisama sa mga katrabaho. At saka yung nangyari sa kababayan natin na bigyan natin ng respeto yung uwi sa Pilipinas. Katulad nun, imbis na kamag-anak, pamilya niya yung ililibre niya, nag-imbita pa ng mga kaibigan nung kamag-anak. So, dodoble, imbis na 10,000 lang yung gagastos, dodoble, magiging 20,000. Yes. Diba? Out of budget na. Unless, si kabayan ang nag-imbita. Oo. Unless si kabayan ang nagbita. Pero, dun sa comment niya, nag-imbita yung mga kaibigan, o mga mga kamag-anak niya ng kaibigan, di ba? Yes. So, dun siya na-stress. So, yun po mga katoto, yung si kabayan, umuwi na siya ng US, at nabanggit niya doon sa comment na wala na siyang balak umuwi ng Pilipinas kasi masaya naman daw siya kahit na walang kamag-anak. Kasi na-block niya na lahat ng kamag-anak niya at di na nakapag-communicate sa Pilipinas. So, yun, isa na paraan ng kababayan natin na maiwasan yung stress na nadala ng ganong sitwasyon na hindi natin hawak, di ba? Ay yung solusyon na ginawa niya, na i-block niya yung mga kamag-anak niya at naging masaya na lang siya kung saan bansa siya naroon. Mas maganda na rin yun kasi kaysa makapagsalita ka pa ng hindi maganda sa kapamilya mo, why not ikaw na yung umiwas para at least maramdaman nila kung ano man yung ginawa nila sa'yo. Oo. So, kabayan, nire-respeto namin ang iyong desisyon. Hindi po namin binlag ito para kutsain ka or kung ano man na negativity. Ito po binlag po namin para po kapulutan ng ating mga ka-OFW-han na may mga ganitong nangyayari sa totoong buhay. So, kami po ni Katoto, sinishare po namin sa inyo kung ano po yung mga alam namin na pwede pong makatulong, lalo na sa mga OFW na katulad namin. Yes, makakapulutan po ninyo ng aral para po baka sakali po na maiba po yung takbo ng kabuhayan o yung pag-iisip ng bawat Pilipino. OFW, tama. So, yun po mga katoto. Sana nagustuhan nyo po itong video na to. Shoutout sa mga OFW na katulad namin. Kahit na nasa po kayong sulok ng mundo, sana mag-iingat po kayo lagi at huwag nyo pong abusuhin yung sarili nyo. Isipin nyo po, priority nyo yung kalusugan nyo, yung buhay nyo. Yes. Ang gawin po natin, mag-ipon po tayo na mag-ipon para nang sa ganon ay mahalin tayo ng ating pamilya. At saka, ito po yung pinakamahalaga mga katoto. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan, manalangin at tumawag sa Panginoon natin. Yes. Kasi siya lang po yung makakaintindi at makakatulong kung ano man yung sitwasyon na nararanasan natin. Yes. Ipagkatiwala po natin lahat sa Kanya. Anumang desisyon na gagawin natin. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood nyo dito sa munting vlog namin at sana may natutunan po kayo mga katoto. Yes. Maraming salamat po and God bless. Salamat Bye-bye. po.